Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang issue dito po sa ating bansa, no? Eto mga karibyo, lagot ka ngayon, nako. First Lady Liza Araneta Marcos nagpanik yan, ha? Di nakaligtas, ebidensya nilabas ni Attorney Glenn Chong. Yan po ang ating alamin mga karibin natin mula po rito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ng video ito, no? Subscribe na po kayo, Pinas Balita TV yan. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Itong nakakagulat, kagaspangan ng ugali ni First Lady Liza Araneta Marcos na saksihan di mo na mismo ng isa sa kilalang controversial na abogado na walang iba kundi si Attorney Glenn Chong. Ayon pa sa kanyang pagsasalaysay na makapanayam siya ni Maharlika ay nakita niya mismo kung paano nito nasakali ang head na nangangasiwa sa koneksyon ng internet kung saan ay may conference ng First Lady sa isang Indian national dahil biglang nawalang internet. Ibinisto din nito na nasa isang okasyon ay sinuntok din ni F. Liza Araneta Marcos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mata dahil sa kanyang galit sa asawa. Ito ang mainit na balitang. So yun mga karibyo natin, ha? Ano ba itong First Lady natin na ano ba to? Menopausal na ba ito? Diba? Kasabi kasi nila pag na menopause daw medyo mainitin daw ang ulo niyan mga karibyo natin. Baka nga siguro, 'di ba? Bakit ganito to? Mainit palagi ang ulo nitong First Lady natin, no? Pinuputak din ngayon ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating kalma-kalma lang din, at maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matatandaan nakaliwat ka na ng controversial kinasasakutan ni First Lady Liza Araneta Marcos simula ng maupo ang asawa nito sa Malacanang dahil ayon pa sa nasabing balita ay siya naman talaga ang nagdidesisyon para sa bansa dahil malinaw na under desaya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at bangag pa ito sa ipinagbabawal na gamot. Matapos nga lumabas ang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, alam ninyo kaya yan matapang dahil hindi kayo lalaban sa kanya dahil babae siya at asawa siya ng presidente ng Pilipinas. Pero kung pareho kayo ang kalagayang hindi man yan matapang, palagay ko hindi. Hindi, makakaribin natin. Siguro ganyan yan kasi hindi niya po naranasan na maging di ba? Na maging isang empleyado. Di ba? Kasi mayaman na to mayaman to, makakaribin natin. Ang hirap pa lang maging mayaman, nag-iiba po yung, hindi naman sinasabi kong nag-iba po yung ugali niya kasi hindi ko rin naman to kilala. Di ba? I mean, di ba? Dito rin sa amin, may mayamang ganyan din ang ugali. Kung makasigaw sa mga tauhan niya, para talagang minamaliit mga karibin natin. Ito mga ganitong klaseng tao, mapangmaliit, no? Minamaliit po yung mga taong hindi talaga papalag sa kanila di ba? No? Pero maging ganun pa man mga karibin natin, dapat baguhin po ang ganitong ugali. Lalo na po at di ba? Kahit magkipag-plastikan na lang muna kayo, no? Sa mga maralita. Di ba? Kasi asawa po kayo ng presidente. Diba? At ginagalang kayo, no? Ng taong bayan. Pero kung ganyan mga karibin natin na ganito pala, di ba? Nawalan lang ng internet, sasakali. 'Di ba?
O talagang may attitude po mga ka-review natin itong ating ano ha. Yan ay base po kay Atty. Glenn Chong. Di siya uubra kay Vice President Sara Duterte Carpio natin. Mag-umbagan sila, pareho sila babae. Kalingkingan lang siya ni Vice President Sara. Wala siyang ibubuga. No shame naman si Madam Lisa. You have to respect naman your husband. Sino ka ba na gawin mo sa asawa mo ng ganyan? Kung gawin ni Bongbong Marcos sa iyo yung ginawa mo sa kanya, siguro magrebelde ka ng todo-todo. I don't like you at all. Watching from London. Sana magkaisa na ang sambayan ng Pilipino habang maaga pa. Aksyonan na, paalisin na si Bongbong Marcos sa Malacanang. Kawawang mga Pilipino. Pagkamaot ng hilabtanon ang asawa sa trabaho sa bana, unsa ka mukalit lang og sapak sa munawong, kung palpak ang iyang trabaho o gibaso niya sa bana. Mentally ilang ganong attitude, kinalakyan kasi niya yan sa dinas disiplina ng magulang. May ito lang mga ka-review natin, di ba pwede ang First Lady maging plain na lang na First Lady? Parang di ba housewife, di ba ganun? Di ba pwede siya maging plain na housewife na lang po or plain na house lady? House lady, First Lady, mga ka-review natin ha? Parang ano ba? Wala, wag siyang makialam sa trabaho ng presidente, di ba? Kung gusto niya namang tumulong, di ba, nasa ano pa rin ng presidente, nasa kanya pa rin, di ba? Yung pagdedesisyon. Hindi pwede na siya yung magdedesisyon para po sa ating presidente. No? Pero okay lang din naman kung nakakatulong at nakakabuti sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Pero kung ganitong nilalagay niya, for example na lang dito sa PCSO, 'di ba? Nilagay pong niya si Milyonaryo. Yan, 'di ba? O anong nangyari sa PCSO? 'Di ba? O, nagkaroon ng misteryo sa PCSO. Kasi nga, sabi nila, sila mismo ang nagsabi, mga ka-review natin sabay-sabay at sama-sama silang magiging milyonaryo. Anong ibig sabihin yan? Diba? Sana wag na lang pong makialam sa trabaho ni PBBM, no? Para at least, kung mayroon mang mga mabubuting magiging desisyon, no? Si PBBM ay para sa bayan na, no? Akala niya tama ginagawa niya, sakit niya ng mga anak na rich ang magulang. Mabuti sa kanya, sumusobra na kasi kulang pa yun, marami nang galit sa kanya. Akala niya maganda yung ginagawa niya. Sa lahat po, ingat sa lang po, just pray sa rin maldala. End quote. Ni Lisa, si Bongbong Marcos, di umanong Pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, Secretary ng DICT. Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. What does it mean by to be righteous indignation? There's a difference kung ang motibo po ay personal, di ba? Yes. For example, ininsulto ako ni Lisa Marcos. Sasabi ko, sasampalin kita. That is not righteous indignation. Kasi personal yan. Pero pag sinabi mo righteous indignation, yung anger mo, yung galit mo, nagmula sa isang aksyon ng isang tao, denoting profound moral lapses. Profound moral lapses. It's profound. Kayong lapse niya, yung pakikipag-meeting sa Smartmatic, sinabi ko, hinabol niya ang Smartmatic 3 beses. Nakipag-usap siya sa may-ari ng Smartmatic. And then, nanalo ang kanyang anak, nanalo ang kanyang asawa, and then tingnan mo yung ebidensya nila General Rio, yung TN Rio. Minipula. It strongly appears na minipula yung election results. So, nagtugma yung pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin at yung extraneous evidence mula sa Commission on Elections. Yes. So, tapos ito na. That's the basis of my righteous anger. Kasi pinipilit nila ako na i-sideline. I-sideline para hindi lumabas. O di ba? Para hindi lumabas. Nililimit nila ako sa social media. Hindi minimension yung issue ko sa kanya sa mainstream. Kasi bayad niya. Tapos, kinakasuhan niya ako sa IBP. Every time mag-speech ako. Kasi sabi ko, di ba? Pangalawa na yun pag speech ko sa Davao, kinasuhan ako. Pag speech ko sa Cebu, kinasuhan ako. It's a naked attempt. It's a brazen attempt to stop me from talking. This is a public issue. Kaya nga, this is righteous indignation. That's the context na sinabi ko yun. Hindi pambabastos yan. That's a righteous indignation. And there's no better example than Jesus Christ himself. Pinikap ng mainstream media yung pagtatanggol ni Garin kay Lisa Ahas. Pero dito,
dito sa article, sinasabi ng mainstream media na ito exactly na Chong made the statement during a prayer rally in support of Pastor Apollo Quiboloy and Sunshine Media Network that turned into an anti-Marcos rally. So itong media na to, they missed the information yung pinaglalaban mo na patungkol sa pakikipagsabuatan ni Lisa sa Smartmatic. Siya, paano nila tinitwist, paano nila tinatanggal yung pinaka-importanting issue na inusap mo doon o sinabi mo during the prayer rally, di ba? Yes, Ate Claire, tama ka dyan. Again, yun ang mga kababayan. Again, I can forgive the reporter for sheer utter ignorance. Sheer utter na ignorance about the issue. Pero, Yes. kung nandun siya, dapat narinig niya yung mga pinagsasabi ko. Baka And he cannot kapatid plead mo. ignorance. O, di ba mga kababayan? Kung nandun siya, dapat reporter ka, ano ni-report mo, sinulat mo yun. So, dapat nandun ka. Otherwise, you would not be in a position to report something na wala ka doon. So, I suppose the reporter was there. At hindi mo nilagay yung konteksto kung bakit ko nasabi yon. Kasi sabi ko, Yes. sinalaysay ko muna yung buong pangyayari. And then finally, sinabi ko, kung nandito ka lang sa harap ko, sasampalin kitang back to back. So, you have to connect that comment to the entire story. Yung pagmamanipula ni sa Marcos ng election system. Kaya so, mo nasabi. Yeah. Kaya ko sinabi yun. Kaya ko Akala siguro nila mga karbi natin na personal po, no? Yung pagkakasabi niya, no? But it's not, mga karbi natin, kasi in behalf of sambayan ng Pilipino, kaya po nasabi yun ni Atty. Glenn Chong, di ba? So, eto pala, gusto palang busalan itong si Atty. Glenn Chong, no? Sa kanyang pagsisiwalat ng katotohanan patungkol po dito sa Smartmatic, ha? sinabi yun. Now, yung report na yan, hindi naman actually report yan. It's a press release. Hindi Okay. press release. Press release. Pinipraise. Oh, Pinipraise praise nila. release kay Lisa Marcos. Oo. Yeah. So, syempre, we cannot expect na ilalagay nila yung konteksto. But the point is, nilabas nyo yan, sasagutin namin. Ngayon, don't tell me, hindi nyo pa rin i-report na ito yung konteksto pala ni Glenn Chong in the interest of fairness. Lapato natin sa kanila. In the interest of fairness. Sabi ninyo, kayo mga journalist, for fair reporting. Sige, i-report ninyo. Kaya pala sinabi ni Glenn Chong na sasampalin niya si Lisa Marcos dahil minamanipula yung election system at minanipula yung government institutions para maiupo niya yung kanyang asawa doon sa protesta in 2019, specifically September 2019. Malapit na tayo, Lisa. Kunti na lang yung facts. Kagulang. Malapit na tayo doon. So you see, mga kababayan, for one who is a witness to all this manipulation, when minanipula mo yung election system, ikaw na mismo nagsabi sa akin, Lisa Marcos, minanipula mo yung, di ko lang muna pangalanan, yung government institution na yan. Yeah. Minanipula mo para lang maiupo mo si Bongbong Marcos as Vice President at that time in September 2019. Malapit na talaga tayo, Lisa. Sabi ko sa'yo, don't cross the red line. Aabot tayo dyan. Si Lisa Marcos kasi is fan of the underdog. Yung tema ng kampanya ni Bongbong Marcos, underdog. Yung paawa effect ba? Yung paawa effect as if malinis ang budhi nila. Okay? So ganito, mga kababayan, tingnan niyo ang katayuan ni Lisa Marcos, babae siya. Ginamit nila yon because the weaker sex is ang babae. Kaya nga ang pinili ko na kataga, remember, that's Sampal. very calculated. Ang pinili ko, sampal, hindi suntok. Kasi kung lalaki ka, Lisa, sinuntok na kita. Sinuntok na kita. Hindi ako nagmamayabang. Nabubuhat ko yung, 40 kilos, 20 kilos, 100 kilos. Nabubuhat ko yung 100 kilos. Siguro pag natamaan ka, pasang kang bungo mo. So hindi ko ginamit yung kataga na yun, sampal, kasi babae ka. But nevertheless, even if you are babae, hindi ka naman babae kung umasta eh. Sinuntok mo, ang di umano, sinabi ko di umano ha, kasi hindi talaga ko believe na si Marcos ang totoong nanalo, pero dinagdagan ng boto, hindi na yung katanggap-tanggap na resulta. So, di umanong Pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. Sige, lubusin na natin. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, Secretary ng DICT. So yan mga ka-review po, no? Talaga naman grabe po Grabe po ang mga nangyayari pala na hindi alam ng taong bayan kasi hindi nga po binabalita sa mainstream media. Diba? Itong mainstream media talaga, mga ka-review natin, business po kasi yan ha? Kahit anong sabihin natin, itong kanilang pagbabalita dyan sa mainstream media is business po yan. No? Kung may connection ka dyan, edi kontrolado mo na, lalo na mga politiko, mga karbo natin, no? Pag may connection ka sa isang mainstream media, di ba? Sa mga broadcasting, di ba? Multimedia, no?
pag may ano ka dyan, pag may connection ka, lalo na kung isa kang politiko, di ba? Hindi ka talaga maibabalita dyan, mga ka-review natin, kung may ginagawa kang kalokohan. Pero kahit wala kang ginagawang kalokohan, kapag gusto nilang ikaw ay ibabalita ka niyan kahit nagpunas ka lang ng ano, kahit naghugas ka lang ng pinggan, di ba? Kahit kumain ka lang sa ano yung ginawa ni Mar? Ha? O kahit mag-traffic ka lang dyan, ibabalita ka niyan, di ba? Kahit pag ano ka lang ng isang hollow block, ibabalita ka niyan, di ba? Nitong mga mainstream media. Well, anyway, mga ka-review natin, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.